Yo, what up sa inyo dyan mga tol? Pag-usapan po natin ngayon, ito pong nagsangkot sa First Lady po, sa unang ginang po. Ang asawa po ni PBBM na si Liza Marcos, no? Dinadawit po siya ngayon dito po sa usapin ng korupsyon sa flood control. Yan po yung pag-uusapan natin. Ano ba yung mga bagay na to be fair sa magkabilang panig dapat pag-usapan po natin. Yan ang gagawin po natin sa video na ito. Kung hindi ka pa nakasubscribe ay please hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos nating parating. Malaking tulong din po ito sa channel natin para makapagpatuloy po tayo. So yun na nga, hindi natin pagtatagalin to. Let's go, umpisahan na natin to. So ayan na nga mga tol, no? Sabi po dito sa balita po sa UNTV, minaliit ng Malacanang ang panawagan na imbestigahan rin ng Independent Commission o ICI for Infrastructure, Independent Commission for Infrastructure, no? Sorry, nabubulol tayo. Ang koneksyon umano ni First Lady Liza Marcos sa isa. Ang koneksyon ni First Lady Liza Marcos sa isa sa mga nadawit sa anomalya sa flood control projects. So ayan po yung pag-uusapan po natin. Pero bago pa natin umpisan po ito, mahalaga po maintindihan po na lahat na lagi, no? Paalala po natin noon pa man sa channel na ito na laging gumitna, no? Pag gitna ka, sentro po yan, mas makakatimbang ka ng kaliwat kanan ano yung tama at mali. Instead na ikaw po ay kanan na o kaliwa na, hindi na. Unfair na yon. Unfair na ng pag-decide mo yan, pag-iisip mo na yan. Kailangan maging fair tayo, ha? At ipapaliwanag po natin ng buo yan kung ano ba yung binabanggit mo natin dyan. After natin, no? Na tignan po ano ba yung nilalaman ng video na to. Play natin. Ang unang-unang sabi po ng First Lady ay hindi po niya ito bibigyan ng anumang pansin dahil ito po ay hearsay evidence. Hindi papatulan ni First Lady Liza Marcos ang issue na pilit siyang iniuugnay sa flood control projects anomaly. Ito ang sagot ng Malacanang sa naging panawagan ng isang private citizen na si John Santander sa Independent Commission for Infrastructure o ICI na imbestigahan ng First Lady sa umano'y kaugnayan nito sa dating Special Envoy na si Maynard Ngun na nadadawit ngayon sa anomalya sa flood control projects. Ayon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, wala naman sinasabi sa letter of intent na ibinigay sa ICI na sangkot ang First Lady sa anomalya. Sa nabasa natin, at alam ko nabasa niyo rin po ang letter of sentiment, wala po tayong makitang anuman na allegation patungkol sa maanumalyang flood control projects na mag-uugnay sa unang ginang kay First Lady Liza Araneta Marcos. Questionable para sa palasyo ang integridad ni Santander na may pakana sa panawagang imbestigahan ng First Lady. Para siyang isang nuisance candidate na parang binigyan ng pera para bumili ng suka at isinabay ang pagbibigay ng letter of sentiment para dalhin sa ICI. Okay guys, dito sa part na to, no? Mahalaga po 'yun, no? Pagiging patas po natin. Una, dito po sa UNTV, yung sinasabing minaliit ng Malacanang. Para sa akin po medyo exaggerated naman po yata yan. Yung pagbabalita po dito sa parte po na ito kasi mukhang di naman minamaliit ng Malacanang, no? Yung panawagan. Bagkus, pinapabulaanan dahil sa kadahilanan na wala pong ebidensya. Yun po yung lumalabas, no? Walang basihan ang reporting nitong pinangalanan po na nagpasa ng ano sa ICI, no? Yan ba yung Maynard kung di po ako nagkakamali, no? Correct me if I'm wrong, pero ang point natin, ang sinasabi ng Malacanang ay ito Pirma nga, rin ng no? palasyo Walang basihan Pera para bumili ng suka at isinabay ang pagbibigay ng letter of sentiment para dalhin sa ICI.
Kinumpirma rin ng palasyo na natapos na ang termino ni Ngu bilang Special Envoy to China for Trade, Investments and Tourism na nanumpa sa kanyang tungkulin noong 2023. Nag-expire po kasi ang term niya. Tapos na po, 6 months lamang po yun. So, hindi naman po ni-renew. Kamakailan, tinukoy ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo si Ngu na siya umanong bagman ni Senator Francis Chis Escudero na kumukuha ng pera mula sa pondo sa ilang proyekto. Ayon sa palasyo, wala namang problema kung lumapit sa ICI ang sinuman na maaaring magbigay ng impormasyon ukol sa anomalya sa mga proyekto ng So, yun naman, no? Malinaw naman na kahit na sino pwedeng lumapit. No? Ulitin po natin. bigay ng impormasyon ukol sa lapit sa ICI sa ilang proyekto. Ayon sa palasyo, wala namang problema kung lumapit sa ICI ang Walang sinuman problema. na maaaring magbigay ng impormasyon ukol sa anomalya sa mga proyekto ng pamahalaan. Anya, dapat lang natiyakin na may kalakip itong matibay na ebidensya. Pwede nating encourage kapag sila ay kompleto ng ebidensya. Kung meron patutunguhan, vetted. Pero kung ito po ay paraan lamang para magkaroon ng fishing expedition, para ang ICI ang gumawa ng paraan para mag-imbestiga sa mga akusasyong wala namang basihan. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming Tapos sa dulo, no? Maribuhok. Pakinggan nyo po maigi. Imbestiga sa mga akusasyong wala namang basihan. Akusasyong wala namang basihan. So, ayan po mga tol, no? Ayan po yung sinasabi dito sa balita kung saan pinabubulaanan ng Malacanang dahil walang basihan ito pong reporting. Baka ako nakuha nga daw po ito sa internet lamang, no? Yun po yung mahirap kung bumaba na tamang. Pero kung may basihan na matibay, dapat po siyang i-entertain. Mukhang yung ipinapakita po niya, baka sa internet lamang nakuha. Yun po ang mabigat niyan, no? At magiging chismoso na po tayo kung sasabihin natin tunay, totoo po yung mga sinasabi niya na si Lisa Marcos, asawa po ni BBBM, link po talaga. In what basis tayo magbabase? Anong pundasyon ng ating mga pananalita? Yun po yung dapat susukatin natin. Ako, kung talagang meron po, no? Sabi ko nga sa inyo, hindi tayo pro BBM, hindi tayo kakamping, wala po tayong pagiging panatiko ng mga politiko. Kung tama, suportahan. Kung mali, tutulan. At sa part po na to, malinaw naman na ang basihan ay ilang pictures na nakalap lang yata sa internet. No? I don't know exactly kung saan niya nakalap, pero mukhang ganun po yung lumalabas kasi more on sa pictures nakabase yung mga ipinakikita po nung tao. Diba? Kung ikaw ba naman ilalapit sa ganitong klase ng pag-aakusa, bibigay po ng ganyang bagay, much better kung papel talaga. Although papel po yun, pero printed po na pictures yun na inilagay sa papel, no? Ang sinasabi po natin papel, resibo, valid documents to prove their claim, no? So hindi po ito dapat magiging parang Mary Grace Piato, no? Nakukuha nyo po yung punto, hindi kayo magpuproduce ng papel na pang sinasabi nga nila pang recto, no? So hindi pwede yun, no? Kailangan katulad po ako po naniniwala mas may dating pa yung kay ano pangalan nito, kay Trillanes, kasi ang kanyang inaano ngayon na plunder case against Bongo, nakalatag po yung papel at suportado po yan na mga dokumento galing sa COA, etc. Correct me if I'm wrong, ha, pero yun po ang aking opinion sa bagay na ito. Kung lalapit ka ng ganyan na picture at walang matibay na basihan, gumagawa ka lang ng ingay sa mga tao, simpatya, para sabihin na yung tao na pinupukulan ninyo damay dapat, pero hindi dinadamay. So parang panggulo nga lang talaga. Nuisance, tama ba? So ngayon guys, anong masasabi po ninyo dito sa lumabas po na tao at nag-aakusa po sa First Lady at ang kanyang mga dala po ay mga larawan, mga ilang larawan po na pinagbabasihan niya ng kanyang pag-aakusa.
So, I don't think so kung may mga papel po na kasama po iyan. Correct me if I'm wrong kung meron man, pero 'di ba? Kung meron man sa dala, i-verify po 'yun at dapat tignan kung totoo na may pinaghuhugutan. Pero kung wala, no? Kung ito po'y chismis, yun po yung mabigat dyan. Hindi na po dapat i-entertain yan. Ikaw, ano masasabi mo? Comment down below. Pag-usapan natin sa comment section. And please do not forget to hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos po natin parating. See ya ulit sa susunod na video.